everybody. Good morning. Good morning dito sa Canada. Good evening dyan sa Philippines. Magluluto ako ng ampalaya para sa lunch ko. Pasok ko, alas 12 pa ng tanghali hanggang 8 ng gabi. So, ayan. Nagluluto tayo. Si Mrs. nasa work na. Malapit na kaming uuwi. 25 days to go. Sobrang excited na ako, guys. Kasama ko na yung dalawang anak namin. Sobrang miss na miss ko na sila. More than 3 years din. Ang magsasakripisyo, pero okay lang, di ba? Buti na lang yung nag-apply ako ng study permit. Ano pa yun? Hindi pa masyadong o hindi pa stricto ang Canada. 2022. Yun ang time na nag-apply ako. Kwento ko kung paano nagsimula yung nagpag-decide ko na mag-aaral ako dito. Natapos ako ng pag-aaral 2009 sa Cebu Engineering. Tapos after graduation, nag-apply ako sa Taiwan. Trabaho ako doon 2010 to 2012. Tapos yun, pag-uwi ko, ayan, mga 2014, nabuntis yung girlfriend ko. Siya yung asawa ko. Kasama ko dito ngayon. Tapos yun, moving 2021. Yung kakilala ko, yung kinakapatid ko pala, yung asawa niya, nurse, nag-apply ng student permit, student visa dito. Doon ako nakakuha ng idea. Kaya naisipan kong
mag-try. Kala ko hindi ako makapasok or matanggap. Kasi alam mo na, yung record ko sa school hindi naman maganda kasi palagi akong lasing nung college ako. Kaya hindi maganda yung transcript of records ko. So anyway, yun, nag-try ako. Ang unang ginawa ko is nag-search muna ako, nag-search ako sa mga school dito sa Canada, sa provinces dito. Pero hindi ko sinama sa paghahanap ko yung yung sa Toronto banda, sa mga Ontario, kasi alam kong mahal doon. Tapos maraming tao doon. So pag maraming tao, yun, agawan ng lahat ng mga gusto mong applyan, agawan kasi maraming tao. So nag-search ako ng mga ibang province. Example sa nag-search ako sa Saskatchewan, Manitoba. Tapos dito sa Atlantic Canada, Nova Scotia, Newfoundland, at saka dito New Brunswick. Yung sa Prince Edward Island, hindi na ako nag-search doon. Yung aking ampalaya. Tortang ampalaya. Luto na. Tsaka yun. O, yan yung itsura ngayon sa labas. Malamig pa rin. Sawa na ako sa lamig. Gusto ko na mag-summer na naman. Tapos yun, try akong mag-apply sa kasi nag-search din ako kung anong lugar ang medyo mabilis sa mga application tulad ng sa mga permanent residency. Tapos yun, nakita ko tong New Brunswick dahil mabilis lang daw, ganyan. So yun, nag-search ako sa New Brunswick kung anong school. So yun, di naman to masyadong malaki na province. So yung kung baga public funded na school dito, government funded, is yung NBCC, New Brunswick Community College. So yun ang in-applyan ko. Mga yun, nung mga siguro mga September 2021 nag-submit ako ng application doon sa website nila. Pero nag-search muna ako sa website nila kung ano yung mga requirements. Saka yung yun yung mga yung mga wala pang noong time na yun eh. Di pa kailangan mag IELTS or English test. Mag-submit ka lang ng yung English medium of instruction. Ibig sabihin nun yata yun, yung nag-aral ka sa high school sa Pilipinas, sa college. Parang certificate na
ang ginamit yung medium of instruction during sa sa school mo is English. Ganoon naman talaga sa atin, di ba? English naman lahat ng natin, mga instructions, yung teacher natin magsasalita English, halong yun Tagalog or Bisaya. Kaya yun, humingi ako sa school ko, sa high school ko doon sa Southern Leyte, tapos yung sa school ko sa Cebu, nag-email ako. Yun, binigyan nila ako ng ng copy, certificate of English is the medium of instruction. Tapos yun, sinubmit ko na kasama yung diploma, TOR. Sinubmit ko sa school, tapos yun, may ka doon magpipili ka kung ano yung program mo. Hindi na engineering yung kinuha ko, engineering, kasi ayoko nang ma-stress sa mga numero. Kaya naisipan kong na lang, yung nag-business ako, business management. Tapos yun, nag-submit ako mga September 2021. Tapos yun, naghintay ako ng mga 4 months. January 2022, yun, natanggap ko yung email sa school na congratulations, you've been accepted. Yun, tuwang-tuwa ako. Tapos yun, sinabi ko sa mama ko, kasi wala akong trabahong time na yun wala akong pera, ganyan. Siyempre, nakadepende ako sa mama ko, saka sa papa ko. Sila kumbaga nag-sponsor sa akin sa lahat. Tuition, yung pocket money. Ayun. Pumayag naman sila. Ayun, na ako, gather ng mga documents. January to July 2022. Noong July 2022, July 30 yata, kung hindi ako nagkakamali, doon ako nag-lodge ng application ko sa study permit ko. Pero ako nung time na yun, kumuha ako ng kumbaga agency sa Cebu, yung Big Start Travel Agency. Yun, magaling din sila, hindi masyadong mahal. Sa time na yun, nagbayad ako ng 60,000. Lahat na yun, sila na bahala mag-lodge ng application mo, kasama na yung application at yung visa application fee, yung biometrics. Kumbaga yung 60 yun na yun lahat, hanggang ma-approve ka. Kaya yun, shout out to Big Start Mandaue, lalo na kay Miss Jade. Maraming salamat sa tulong. Kaya yun, July, nag-lodge kami. Lahat ng mga documents nga kailangan, pinoprovide ko. Tapos yun, July, August, September, October. 3 months. October 17 yata, yun. Na-receive ko yung email ng government sa Canada na yun, na approve yung study permit ko. Ayun. Tapos yung asawa ko, nung na-approve ako, pwede kong isabay sila yung anak ko, pwede ko isama. Sa time na yun, hindi pa stricto ang ang Canada. Pero hindi ko sila sinabay. Yung misis ko, kasi dati, hindi stricto. Pag student ka dito, eligible ang asawa mo. Kahit anong course mo, eligible ang partner mo, asawa mo, na makapag-apply ng open work permit. Makapagtrabaho siya.
kahit sinong employer, walang limit. Kaya nung na-approve ako October, in-apply ko si Mrs. November. Ako na ang nag-apply, hindi na kami kumuha ng agency. Ako na kasi may idea na ako eh. Ako na. Tapos yun, na-approve siya after 1 month. December 2022. Hindi namin sinama yung mga anak namin para inisip namin na para makapag kumbaga wala mo nang iisipin masyado dito. Kami lang dalawa, mag-aaral ako, nagtatrabaho siya. Pero nagtatrabaho din ako sa gabi. Aral sa umaga, trabaho sa gabi hanggang alas 11 ng gabi. Trabaho ako sa Burger King. So yun. Nauna akong lumipad papunta dito. So dito na ako nagpasko. Yung flight ko December 18, 2022. Yun, Manila to Istanbul, Turkey. Tapos Istanbul to Montreal, Quebec sa Canada na. Tapos dito St. John, New Brunswick. Yun, dito ako nagpasko. Hindi naman ako masyadong naninibago sa noon nung time na yun, sa weather. Kasi naranasan ko mag-winter, mag-snow din sa Taiwan. So parang hindi na bago sa akin yung snow nung pagdating ko. Pero yung lamig, sobrang lamig compare doon. Tapos yun, sumunod yung misis ko January 24, 2023. Tapos nag-start na akong mag-school. Kasi yung school ko nag-start ng January 3, 2023. Tapos yun, aral, yun, pagod, puyat, daming assignments. Ganito talaga sa Canada, puro assignment. Araw-araw, meron kang gagawin sa bahay, sa school. Mahirap. Pero, siyempre, ginusto mo, di ba? Kakayanin mo. Iniisip ko na lang yung mga anak ko kasi ginawa ko to para sa kanila para sa future nila. Tapos yun, sa awa ng Diyos, napagbigyan naman ng pagkakataon na makapag-aral dito, makapunta dito. Ngayon, si Mrs. nagtrabaho full-time sa isang home care. Hanggang ngayon, nandun pa rin siya. Tapos ako, yun, nag-aral. Tapos after 1 year, tapos ako, yun, graduation, nag-apply ako ng PGWP, yung postgraduate work permit. Na parang work permit mo na open from your study. Kumbaga, dahil natapos ka dito, ay bibigyan ka ng work permit na para makapagtrabaho ka. Kumbaga, yung mo yan, privilege na dapat di mo sayangin. Kaya yun, naging dalawa na yung trabaho ko nung natapos ako. Kasi yung trabaho ko sa Burger King panggabi, 5 to 11 yun. Or minsan 4 to 11. Tapos yun, naging shift manager ako. Tapos naghanap ako ng pang-araw na trabaho, pang umaga. Yun, doon ko nakita yung nahanap ko yung trabaho ko ngayon. Na siya yung nag-sponsor sa permanent residency ko. Or permanent residency namin. Yung trabaho ko na yun. Yan sa bowling center. Ako dyan, maintenance sa bowling machine. So, din, awa ng Diyos,
Kasi nung nagka-problema na yung kasi talaga, ang first option ko talaga is yung sa Burger King. Yun talaga ang ko. Kaya tumagal ako doon. More than 2 years ako doon. Dahil sila sana ang mag-sponsor ng ng permanent residency ko. Kaya lang biglang nag-iba yung Canada, nag-stricto, kaya ni-restrict nila yung mga posisyon ng mga supervisor, mga manager sa mga food services. So yun, nagka-problema kami. Sabi ko, paano na to? Buti na lang, mabait talaga yung siyempre, si Lord, the best. Saka yung namin, yung manager ko, yung mga katrabaho ko, yung may-ari, dun sa isang trabaho ko, na trabaho ko ngayon. Kinausap ko sila na ganyan, kasi alam na nila nung interview nila ako, alam na nila na may Burger King ako. Kasi gusto nila full time ako sa talaga, dun sa trabaho na yun, mag 8 hours ako. Sabi ko, hindi pwede kasi may ako, Burger King sa gabi. Kaya kahit 6 hours lang, pumayag sila. Nagtanong sila nung time na yun na, bakit? Kung ka na lang kaya, mag-resign ka sa Burger King, dito ka na lang mag full time. Sabi ko, sila kasi yung mag-sponsor sa ko, permanent residency. Sabi na, kaya pala, kaya hindi ka makaalis. Sabi ko, oo. Nung time na nagbago ang mga policy, doon ko na kinausap sila na baka pwedeng sponsoran nyo ako. Kasi yung position ko doon, maintenance ako sa mga bowling machine, hindi restricted yon. Kaya yun, sinabi ko sa kanila ang dahilan na ganyan-ganyan about sa Burger King. Ayun, wala silang problema. Sabi lang, walang problema, tutulungan ka namin. Tapos mag-full time ka na dito. Sabi ko, oo, mag-full time ako kahit iwanan ko yung Burger King or na lang, kunting oras na lang doon. Ayun, pumayag sila. Yun, kami sa mga requirements, sila na bahala sa mga kung may babayaran ako sa application ko, sila nang bababayad. Yun, kaya swerte din. Kaya nag-resign na ako kasi nung nag-submit na ako ng expression of interest sa New Brunswick para sa permanent residency, yung postgraduate work permit ko patapos na rin. Patatapos yung PGWP ko July 26, 2024. Tama ba? Hindi. 2025. July 26, 2025, na siya, ma-expire na. Tapos, nag-submit ako ng expression of interest sa New Brunswick, February 2025. Tapos yun, naghintay ako ng March, April, May, wala pa akong na-receive na invitation to apply. Sabi ko, paano na to? Mag-May na, mag-June, 2 buwan na lang, expire na yung postgraduate work permit ko. Kinausap ko na naman yung manager ko na ganito, ganyan. Sabi niya, sabi na, hindi namin alam yung mga sikot-sikot sa immigration. Ano bang gawin natin, ganyan. Sabi ko, na lang, mag-apply ng LAMIA, yung LMIA. Sabi niya, ganyan, paano? Sabi ko, mag-apply yung employer, mag-apply ng sa government na mag-hire ng foreign worker. Tapos magbabayad ng 1,000 Canadian dollars. Sabi nila, okay lang, sige, walang problema. Yun, nag-search kami kung paano dapat mag-post ka muna for 1 month, at least 1 month or 4 weeks. Mag-post ka muna sa mga job sites sa posisyon na ibibigay sa akin.
para sa mga local at saka mga permanent residents, para sa kanila na baka mag-apply sila, so hindi ako makukuha kasi dapat unahin sila bago ang foreign, kaya mag-post muna. Pero wala namang problema kasi sabi ng manager ko, di okay lang yan, magpo-post tayo, pero para sa'yo naman talaga to, parang yun na sana. Ayun ang plano namin. May. So, nag-post na sa Indeed. Ano ba yun? 4. Nag-post sila sa 4 na job sites para sure. Mandatory yung website ng government, yung job bank. Nag-post doon. Dapat kompleto. May anong posisyon, magkano salary mo, yung mga ganyan. Ayun, nakita ko na sa Indeed, lumabas na yung mga job posting. Sabi ko, ayun, okay na to. At least may plano, may steps. Tapos nung nag-June, birthday ko June 13. May na-receive akong email sa Immigration New Brunswick. Sabi ko, baka ito na to. Yun, nung pagbukas ko sa email, ayun na yun, yung invitation to apply ko. Kaya yung sinabi ko sa manager ko na natanggap ko na yung ITA ko or invitation to apply, ayun, tuwang-tuwa sila. Tapos yun, kinancel na yung job posting ko na para sa Lamia sana yun. Kinancel na kasi hindi nagagamitin yun. Tapos yun, after sa ITA, ako ng mga documents. Yun, full submission na para sa PR pathway na yun. So, nung pag-submit ko, nag-submit ako ng June, June 25 yata. Nag-submit ako. After 3 days, yun, na-receive ko na yung nomination ko sa province. So, yun. After nomination, yun, pero yung nomination ko, kasi makikita nila sa government, sa Immigration New Brunswick, makikita nila sa application ko doon sa, yung pag-submit ko pa sa IT, expression of interest. Makikita doon na kung kailan matatapos yung permit mo, current permit mo, kailan mag-expire, makikita nila yon. So, nakikita nila na July, ma-expire na. So, nung nagtanggap ko yung nomination ko, sinama na rin nila yung yung work permit, yung support letter, work permit support letter sa provincial nominee. So, yun. Pwede na akong mag-apply ng work permit, bagong work permit, while waiting for your PR application. So, yun. Nag-apply ako. Nagbayad yung employer ko ng 230 kasi may may offer of employment dun sa employer portal. Gagawa sila ng account nila. Ayun, nag-apply ako. Before mag-expire yung current permit mo, mag-apply ka na para sa yung status mo is maintain. Your implied status ka, kung baga, yung tawag na yun. July, nag-apply ako July. Ano ba yun? July 18. July 18 ako nag-submit ng work permit. Tapos hindi ko na sinama yung misis ko sa application na yon kasi yung misis ko may sariling siya. Kumuha ng Lamia yung employer niya para hindi siya mawala. Kasi nagustuhan si misis sa home care.
Kaya may sariling ano siya, 2 years na work permit under sa Lamia. Kaya yung nag-apply ako, pwede ko siyang isama kasi eligible yung NOC ko kasi yung NOC ko is pwedeng sama ng open work. Dati, lahat ng trabaho dito, kung may valid work permit ka dito, ang asawa mo pwedeng mag-apply ng open work. Binago nila yung January 2025, pili ang mga trabaho na pwedeng magdala ng open work permit. Yung sa akin, pwede naman siya, kaso meron naman siyang sariling niya, kahit close yun, okay na rin yun. May sariling siya, work permit. Kaya sa application ko, ang sinama ko is ang mga anak ko. Nung pag-apply ko ng yung bagong work permit ko under provincial nominee, or tawag nilang P13, sinama ko na yung 2 anak ko as a student. Kumbaga, yung pag-apply ko ng work permit ko, kasama sila, study permit sa kanila. Yung mga 6 years old na anak ko at saka 11 at saka 6 years old. Nag-submit ako nung July 2025. July, August, September, October, November. 5 months after December 2025, before Christmas. Yun ang pinaka the best. One of the best na regalo ni Lord. Na-approve yung work permit, December 1. Tapos, yung study permit nila, December 15. Na-approve. Kaya yun, isipan na namin. Kasi pwede na namin silang kukunin eh. So, nag-book kami ng ticket. Ngayong March 30, 2026. Uwi na kami ni Mrs. Sunduin namin yung mga anak namin, kukunin namin. Na yun, alam na nag-leave ako sa trabaho, naka-file na ako. Excited na yung manager, mga kasama ko sa trabaho, excited na dahil nung sinabi ko sa kanila yung sitwasyon na more than 3 years na hindi ko kasama mga anak ko, video call lang. Sabi nila hindi nila kaya yun. Naiyak pa nga yung isa eh. Kaya sabi niya, bilib na bilib kami sa inyo dahil kaya nyo yung mga ganito. Sabi ko wala, ganito talaga kami sa Pilipinas eh. Sabi ko nga sabi ko sa kanila, mahirap kasi kami, kaya kailangan namin kumayod, maghanap ng mga paraan para sa kinabukasan, lalo na sa mga anak. Kaya sabi nila na the best kayo talaga kasi kahit mahirap ginagawa nyo. Hindi nila daw yung mga ganyan, hindi nila kaya yung malayo sa mga anak. Sabi ko, mahirap naman, sobrang mahirap. Halos gabi-gabi umiiyak, lalo na pag yung babae ko, yung bunso, lagi nagtatanong bakit daw, Papa, bakit wala ka dito? Ganun siya. Sabi ko, nag-school si Papa. Sabi niya, ba't di ka dito nag-school? Hindi, kasi sabi ko, dito kasi ako mag-school, anak, kasi para may work si Papa, medyo maganda. Tapos, makapunta na kayo dito. Yun, naintindihan naman. Tapos, enjoy na enjoy yung anak ko pag magbi-video ako na nasa snow. Kasi siyempre, alam mo naman yung mga bata sa atin, pag snow na, gustong-gusto. Pero ang totoo, yung una lang maganda, pambihira. Sobrang lamig, tapos na siya. Di na siya maganda pag palaging nagsusnow, lalo na pag may lakad ka.
Yun. 25 days to go. Kakauwi na rin kami. Siyempre, makasama kahit ano pala, 1 month yung leave ko, pero 2 weeks lang kami sa Pinas. Kasi 2 weeks doon, 2 weeks dito na wala akong trabaho. Para yung mga anak ko, mapasyal ko na wala pa akong trabaho. Tapos maano ko pa sila, ma-train. Kasi magto-12 na yung anak ko sa June. Pwede nang iiwan sa bahay. Kasi bawal dito eh. Below 12 years old, di pwede na walang kasama na adult or kumbaga hindi naman adult. 12 years old pataas, pwede na iiwan sa bahay. Basta walang luto, wala. I-prepare mo lahat ng pagkain, tapos sila na bahala mag-init sa microwave, yun lang. Kung sabi ko, matututo yun kasi okay naman yung yung panganay kong lalaki, mabait at saka din marunong. Tapos maglalagay ako ng CCTV dito. Bumili na ako sa Amazon. Yung CCTV na pwede mong kausapin, yun, para ma-monitor ko. Tapos yung pasukan nila dito sa September pa. So may pa sila. Mga 5 months makapag-adjust dito sa Canada. So tapos makilala niya mga kaibigan, mga bagong kaibigan dito sa labas. May mga bata naglalaro, lalo na pag summer. Tapos yung mga anak ng mga kaibigan namin, na meron ding mga kasing edad nila. Yun, excited. Lalo na kami. Yung misis ko, siyempre nanay yun. Malapit na. Yung isipin ko para akong para akong maiyak yung simula nung nagsimula ako ba, yung pinangarap ko nakapunta yung paghihirap nung nagtatrabaho ako habang nag-aaral, hindi madali. Tapos naglalakad pa ako noon. Wala pa akong kotse. Lakad ako. Umaga. Kasi yung intake ko kasi January. So siyempre winter na winter. Kasagsagan ng lamig. Lakad ako. Sakay ako ng bus. Papunta sa school. Tapos pag-uwi. Trabaho na naman. Tapos pag-uwi galing sa trabaho, assignment pa, mag-aaral, tulog na mga 1:00, 2:00 ng madaling araw. Tapos gising na naman ng 6:00. Tapos si misis, sakay pa ng bus, mag-prepare pa ng pagkain. Basta yung mga, iba kasi, sa atin, meron tayong kahit papano, may kasambahay, may tumutulong. Dito, wala talaga hindi pwede. Kasi yung mga kukuha ka ng katulong dito, wala. Ang lalaki ng sahod. Kaya talaga dito, kumbaga patas. Dito mo makikita na walang, yung mga tao dito pantay-pantay ang tingin nila. Hindi mo makikita kung sino yung mayaman dito at sino yung mahirap. Pwede lang sa mga yung mga homeless. May mga homeless kasi alam mo na yung mga, siyempre walang mga bahay yun. Makikita mo sila nasa kalsada. Pero yung mga normal na na nagtatrabaho, may mga sasakyan, hindi mo sila makilala na ito mayaman to. Ito medyo medyo hindi to mayaman. Walang ganyan. Kasi lahat dito pag may trabaho ka, mabibili mo. Kahit yung trabaho mo, ang sahod mo is minimum, yung cellphone mo, parehas sa cellphone ng mga malalaki ang sahod. Yung mga minimum wage earner dito, may mga kotse din. Kaya
Wala. Tapos yung mga mayayaman dito, hindi mga maaarte. Classmate ko nga, Canadian. Mayaman sila. May ano sila, may yung negosyo ng pamilya na, ang daming baka. Ano, gatas. Tapos, mga ganyan. Ang laki ng ano nila, farm. Yung kotse niya, luma. Wala siyang pakialam. Mas magaganda pa mga kotse ng Pinoy. Eh, alam mo na. Sabi niya, ba't ako bibili ng bago? Eh, okay naman yung kotse ko. Pag winter, may heater. Tapos pag summer, kung kailangan ko ng mag-aircon, kung nainitan ako, merong aircon. Matakbo. Yun, wala nang problema. Eh, ba't ako magsasayang ng pera? O, di ba? Iba rin mag-isip sila eh. Kaya wala, hindi mo maano dito. Pantay-pantay ang ano dito. Walang mayaman, walang mahirap. Lalo na pag punta ka sa mga government offices. Parehas kayo, walang priority na ano yan, si ano yan, mukhang mayaman yan, unahin natin yan. Wala. Pagpasok mo sa mga government agencies, mga opisina nila, kung may applyan ka, kung may mga asikasuhin ka, parehas kayo lahat. Pipila ka, maghintay ka sa ano mo, sa turn mo. Kaya para sa akin, kasi nung nasa Pinas ako, wala eh. Taga-probinsya ako. Yun lang, barkada, inom-inom. Kaya kung sa iba, hindi naman sa lahat, kung sa iba is hindi nila nagustuhan ng Canada may sa kanila yon. Kasi sabi nila utang, may mga utang ka daw. Ganun talaga dito eh. Hindi naman kuha ka ng bahay. Hindi naman pwedeng ika-cash mo. Kasi ganito talaga dito. Mahal. Ano ka talaga, mortgage. Kung kukuha ka ng sasakyan, hindi ka naman maka-afford. Kung maka-afford ka mag-cash, mag-cash ka. Yun, mga $25,000, $30,000. So yun, kung mayroon kang bayarang ganyan, bili ka ng cash. Kaya hindi uso dito yung ganyan. Kahit mga mayayaman, nag-ano sila. Kuha sila ng kotse, tapos magbabayad sila monthly. Yung credit card. Siyempre, magagamit mo yun dahil sa credit score. Yung credit score mo, kailangan dito yon. Nung una, ayaw kong mag-credit card. Hindi ko pa iniisip yung mga credit score kasi bago pa ako eh. Yung ano ko lang, debit lang. Pag bibili ako sa groceries, yun, tap lang ako sa debit ko. Kasi may sahod ka naman eh. Pag may trabaho ka dito sa Canada, tapos hindi ka maluho, yung bumibili ka lang ng yung tama, minsan bumibili ka ng gusto mo, okay, walang problema. Lalo na pag dalawa kayo nagtatrabaho, may asawa ka, may partner ka na nagtatrabaho. Parehas kayo dalawa full time. Tapos hindi kayo gastador. Okay, walang problema. Mabubuhay talaga. Pero pag maluho kayo, bili kayo ng bili kung anong gusto nyo, mamahalin, ay ibang usapan rin yun. Kaya sa akin, kumbaga doon sa Pinas, nobody ako. Dito, kahit papano, naging somebody ka. Kahit simple lang yung trabaho mo. Kasi, naranasan ko ng tumulong. Mga kaibigan ko sa Pinas, makakilala, humingi ng konting tulong, nakapagbigay ako. Dati wala tayong magandang trabaho sa Pinas, wala naman tayong mga dito. May manghingi ng tulong, 1,000 pesos, 1,000 pesos, mabibigay mo yun. Kasi may trabaho ka dito. Ganun lang. Kaya
para sa akin, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na nabigyan ako ng chance na makapunta dito. Kaya hindi ko to sasayangin. Lalo na para sa mga anak ko. Ayun, before tayo mag-iyakan, maraming salamat. Anong oras na? Ayan, ano na? 9:45 ng umaga. Alas 12 yung pasok ko. Hanggang alas 8 ng gabi. So, yun, maraming salamat sa nanonood at kung meron mang nanonood at nakinig sa ano ba to, MMK or hindi, magpakailan man. Thank you. Ingat po. God bless.